Magandang oras mga kababayan, mga katiyats. Well, handa na ba tayo para sa isang reforma na gagawin ni PBBM sa kanyang administrasyon? At ano kaya ang mukha ng bagong Pilipinas? Well, ang Pilipinas noon na mukhang palautang sa World Bank ay biglang nareforma at ngayon ang World Bank na daw ang lumalapit sa atin dahil yan sa ginagawang strategy ni PBBM at sa tulong na rin ng kanyang Maharlika Investment Fund. Well, narito ang ulat, ating panuurin. Paano nagbago ang sitwasyon ng bansa mula sa dating larawan ng pangungutang? Totoo bang ang World Bank na nga ang humahabol sa atin upang umutang? Ano ang papel ng mga reforma at inisyatibo ng kasalukuyang administrasyon sa mga makabagong pagbabago? Tara, tuklasin natin ang mga kasagutan. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Mabalikan natin ang mga nakaraang administrasyon. Madalas nating makita ang Pilipinas bilang isang bansang umaasa sa tulong ng World Bank para punduhan ang iba't ibang proyekto nais nating ipatupad. Tila isang bansang laging humihingi ng awa at tulong. Ngayon, kapansin-pansin na ang World Bank na mismo ang tila naghahabol sa atin. Halimbawa, iniwan ng Pilipinas ang isang 88 dolyar at 200 milyong loan mula sa World Bank para sa customs modernization. Hindi ba't nakakagulat ito? Bakit natin isinantabi ang ganitong oportunidad? Dahil ba sa hindi na natin ito kailangan? O marahil ay natuto na tayong tumayo sa ating sariling mga paa? Isa sa mga kapansin-pansing tagumpay sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay ang digitalization ng Bureau of Customs. Sa kabila ng mga hamon, nakamit nito ang 77% na digitalization rate na nagdala ng mas mabilis, efficient at malinis na proseso. Paano ito nagawa? Ito ay gamit ang mga sistemang tulad ng Overstaying Cargo Tracking System kung saan sila ay nagbibigay ng real-time na impormasyon sa mga kargamento. Ito ang isang nakitang may anomalya ni PBBM, ang custom. Kaya ginawa niyang digitalized, ginawa niyang electronics para mapabilis ang mga transaksyon at walang mga illegal na modus operandi na mangyayari sa customs. Bakit kaya hindi ito ginawa ni Digong noon, di ba? Kasi madali daw napakadali ng transaction kapag digital na. Kaya ito nga, 98% na digital na daw ang custom. Kaya ang custom ay nakapagbigay last year sa Maharlika Investment Fund ng ilang bilyon. Malaking halaga ang naging surplus revenue ng Customs, Bureau of Customs at naibigay yan sa investment fund, Maharlika Investment Fund ni PBBM. Kaya malaki na ang pondo ngayon ng Maharlika Investment Fund, kaya hindi na tayo nangungutang sa World Bank. Pinapautang tayo ng World Bank pero tumanggi si PBBM, kaya diyan yumuko. Nagmakaawa ang World Bank na pumiram na daw tayo. Kasi alam nila na good payer si PBBM at hindi lang yan. Alam nila na malaking deposito ang meron sa World Bank ng ama ni PBBM, kaya baka malaki na ang interest, kaya kailangan ng mangutang kasi pwede namang bayaran kaagad, di ba? 2023, 2024 nakapagbayad si PBBM ng utang natin sa World Bank. Totoo yan, hindi lang binabalita pero totoo yan. Yung taon na 2023, yung utang natin binayaran niya. Utang ng 2024 sa kanyang administrasyon binayaran niya rin. So walang utang ang kanyang administrasyon. Ang naiwang utang ay yung iniwang utang nila Pinoy at ni Digong. Kaya yun ang babayaran na rin ni PBBM ng dahan-dahan gamit ang Maharlika Investment Fund, at siguro naman ay itutulong niya din ang interest ng ginto ng kanyang ama. Alright, balik tayo sa video. Courtesy ni Kaalam Piats.
kudos kay Kaalam PH. Enhanced e-travel system kung saan naman pinabilis ang proseso ng dokumentasyon at pagbiyahe. Dahil dito, nabawasan ang puwang para sa corruption at naging mas efficient ang operasyon ng customs. Ang Sovereign Wealth Fund ay isa sa mga pangunahing hakbang tungo sa pangmatagalang kasaganaan sa ating bansa. Sa halip na umasa sa utang mula sa mga institusyong tulad ng World Bank, layunin nitong magamit ang sariling yaman at pondo ng bansa upang punduhan ang malalaking proyekto. Hindi ba't ito ang tamang hakbang para sa isang bansang naghahangad ng tunay na kalayaan sa ekonomiya? May mga tanong din ukol sa papel ng tinatawag na Marcos Gold. Bagamat maraming haka-haka, ang isang bagay na malinaw ay ang kakayahan ng kasalukuyang administrasyon na gawing praktikal at makabago ang mga solusyon sa ekonomiya. Ayan, so kahit na walang Marcos Gold, kahit wala yan, ay kaya palang solusyonan ni PBBM ang problema ng ating bansa. Dahil naman sa ang kasama niya dyan ay nandyan si Diokno, magaling din yan na banker at economist, at nandyan si Ralph Recto, napakagaling din na economist, kaya nga nagiging Secretary of Finance si Ralph Recto. Kaya magaling ang mga taong nakapaligid kay PBBM. Kaya ito ang resulta ay tumaas ang ating growth economic rate at nalampasan natin ang China. At tayo ay pangalawa na ngayon sa Asia. Pinakamabilis na tumaas na growth rate sa Asian countries ang Pilipinas. Alam yan ng buong mundo. Kahit i-search nyo sa Google, the growth economic rate of the Philippines ay lalabas na pangalawa nga tayo. Hindi ka panipaniwala, pero totoo. Ngayon, marami ang nagsabi na bakit mahal pa ang bigas. Hindi ito sili na aanghang kaagad eh. Atin matamasa, maramdaman natin ang progress ng Philippines kapag darating na tayo sa dulo, doon sa peak ng ating analytics. Sa ngayon, hindi pa kasi papunta pa tayo doon eh. Pero pagdating natin doon, diyan na natin ma-feel at matamasa ang ang progresibong Pilipinas. Totoo yan. Okay, balik tayo sa ating ka-vlogger Kaalam PH. Ang digitalization ng customs at ang Sovereign Wealth Fund ay patunay na hindi lamang ito tungkol sa yaman, kundi pati na rin sa estratehiya at maayos na pamamahala. Ang Pilipinas ay nasa yugto ng malaking pagbabago. Sa dating larawan ng pangungutang at paghingi ng tulong, unti-unti nang tumatayo ang bansa gamit ang sariling kakayahan. Ngunit magpapatuloy kaya ang tagumpay na ito? Hindi ba't napapanahon na para tayo mismo ang magtulungan at magtiwala sa kakayahan ng bansa? Ang ating kasalukuyang progreso ay hindi lamang refleksyon ng pamahalaan, kundi ng ating kolektibong pagkilos bilang Pilipino. Alam mo bang dati ay inaabot ng 100 at 20 oras ang pag-clearing ng isang container sa customs? Sobrang bagal, di ba? Sa Thailand, nasa 50 oras lang, at sa Vietnam, 56 na oras. Pero ngayon, napababa na ito ng husto. Ang pagbilis ng clearing process ay hindi lamang tungkol sa oras na natipid. Isipin mo ang mas malaking epekto nito sa ating ekonomiya kung saan mas mabilis na ang pagdating ng mga produkto, mas kaunting gastusin, at mas maayos na kalakaran sa negosyo. At hindi lang yan, dahil sa mabilis na ang pag-process ng papeles sa custom, mabilis din ang revenue, di ba? Mabilis ang income na makuha ng custom dahil sa bilis ng trabaho nila. Dahil sa tinatawag na digitalization o pag-digitalize ng mga gawain sa custom. Computerized na bali lahat. Kaya napakagaling na plano ni PBBM, hindi nasilip ni Digong eh. Kasi ang sinisilip ni Digong ay kung saan magkapera. Okay, so napakagandang patutunguhan nga ng Pilipinas. Nakita natin gaano ka talino si PBBM at ang kanyang mga tauhan dyan. Kahit na walang ginto, kahit na walang tinatawag na Marcos Gold, ay kaya pala ni PBBM na
itaas muli ang pangalan ng Pilipinas. Pero mas maganda kung nandyan talaga ang ginto ni Apulacay na makatulong sa ating ekonomiya. Alright, tapusin na natin tong video. Ito ay hindi lamang tagumpay ng teknolohiya, kundi resulta ng kolektibong pagtutulungan ng gobyerno, sektor ng negosyo at mamamayan. Ngunit teka, bakit nga ba nagbago ang sistema? Maraming naniniwala na ang liderato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay may malaking papel sa tagumpay na ito, ngunit hindi niya ito ginawa ng mag-isa. Ang patuloy na pananalangin ng sambayanan at ang gabay ng Panginoon ay nagbigay ng liwanag sa bawat hakbang na ating tinatahak. Tama. Kung wala ang Diyos ay wala din tayo, di ba? Kahit anong gawin natin, kung walang blessings galing sa Panginoon. Ngayon, kung narinig nyo yung motto ng Americans, meron silang motto. Ang kanilang motto ay think of what you can do with your country and don't think about what the country will do to you. So ibig sabihin ay pag-isipan natin kung ano ang maitulong natin sa ating bansa at huwag tayong umasa na ang bansa natin ang magbigay sa atin ng kasaganaan. So ganyan yung motto sa Amerika, baliktad eh. Tayo nagdepende tayo sa ating pamahalaan eh, umaasa tayo. Baliktad sa Amerika, ang mga tao ang tumutulong sa bansa para ito'y umangat. At sabi nga ni Trump, America will be great again. So ganyan din ang mangyayari sa Pilipinas. Dapat tayong mga Pilipino, matuto tayong tumulong sa ating pamahalaan. Ang mga professionals, ang mga may trabaho ay nakakatulong na sa pagbayad ng taxes. So yung mga hindi nagbabayad ng taxes ay may maitulong din kayo. Kahit na hindi kayo nakapagbigay ng pera, pero makatulong kayo sa panalangin. Ipanalangin natin si PBBM na maganda palagi ang kalusugan at ang katalinuhan, ang kanyang dunong ay nandyan palagi. Okay, so ako'y magpaalam na. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para palagi kayong updated sa ating mga bagong uploads. Maraming salamat. God bless the Philippines.